o Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury na nagkakahalaga ng halos 90 billion pesos. Ang direktiba po ay nakapaloob sa TRO o Temporary Restraining Order na inilabas ng Supreme Court at ito po ay tugon sa kahilingan ng tatlong pinagsama-samang petisyon na inihain ng Sambayan Coalition, Senator Coco Pimentel at ng Bayan Muna. Ayon kay Attorney Camille Su Mei-ting, spokesperson ng Supreme Court, ang TRO ay effective immediately. At saklaw nito ang pagpigil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth o natitirang pondo ng PhilHealth. Ngunit hindi kasama ang nauna na ngang naitransfer sa National Treasury. Itinakda ng Korte Suprema ang pagpapatuloy ng oral argument sa naturang petisyon sa 14 ng Enero ng susunod na taon. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Set a trap, Lamig, lamig. looms like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. It's alive Humahabol si Anthony Taberna. in the humming wild. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Across the square, Friday! Yuhuu! across the stack. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Dusty black, Tayo dito sa Metro Manila ay normal na ang pamumuhay pero dapat ay nililingon-lingon at pinapansin-pansin pa rin natin yung mga dinaanan po ng Bagyong Christine is on na hanggang ngayon ay marami pa rin palang lugar ang lubog sa baha. Yan po sa Bicol. the dream. At dito naman sa Batangas ay may mga nawawala pa rin. Destroy. Oo. Mamaya kukuha po tayo ng update dyan mula sa Pag-asa. Heal your shrinking Dahil ang sabi nung nakaraan itong bagyong si Leon Guerrero. Hindi, wala palang apelido. Si Leon, maaaring maghatak pa ng ulan at buhusan ulit yung mga lugar na binahanan ng Bagyong Christine. in his coat is a red. Marami po ang nagbubunyi dito po sa desisyon na ito ng Korte Suprema, Temporary Restraining Order, dahil dun sa kabuang 89.9 billion, gaya ng banner story ng Manila Bulletin, ayan o. Yan po ang karamihan sa headline ngayon ng mga pahayagan. 89.9 billion pesos PhilHealth Fund transfer stopped. Ayan na. Stop! Ha? Matindi ho yun, no? Like an insect. Yan din ang banner story ng pahayagang The Philippine Star. SC stops transfer of PhilHealth funds. Ayan, ha? His shadow Ganon din ang headline pala ng The Manila Times. Ayan, no? green. SC to PhilHealth stop fund transfer. Ayan, talagang antindi, ano? Pero yan po, yung 89.9 billion, kalahati na lang ho yata natitira dyan. Oo. Meron pang natitirang, ilan pa yun, Mother? 29.9. At yun yung pinigil po ng Korte Suprema. Ayan.
At oo nga, mabutit nagpalabas ng ganitong desisyon po ang Supreme Court para yung natitirang pondo na yon ay hindi na mailipat at bago mapagdesisyonan sa kanilang oral argument na itinakda pa sa January 14. Ang tagal pa, kumbatsero, no? Kasi hinintay nila yung anniversary ng kasal ko eh. Mukhang doon didesisyonan, ano? Oo. Kung nailipat na nga naman lahat, ano pa ang gagawin ng damo kung patay na ang kabayo? Kawawa na may kabayo. Kaya nga. 30 pala, no? 30 yung natitira. balance. Yung natitira pa. Paano ba yung naunang 60? Yun na nga, yun ang tanong dyan. Pwede bang sabihin ng Supreme Court. Oy, isoli nyo nga yung 60 Oo. billion. Sasabihin naman ng Bureau of Treasury. Hindi, kinuha na ho na. Binayaran na ho namin yung mga ginastos. Nagamit na. Ang bilis ho eh. Oo, yun ang problema. Ang bilis po Kaya eh. pwede nga isagot dyan ni Secretary Ralph Recto, saang kamay ni Bathala namin kukunin? Yang ipinababawi ninyong yan, yan ay nagastos na. Pero alam mo, kumbatsero, bago lang natin tawagin si Chanel. Chanel. Gusto lang nating pasalamatan ng Korte Suprema, no? Sapagkat ito po ang katunayan na sila'y nakikinig sa 2x2. Naalala mo ba, kumbatsero, last week ba yun? O 2 weeks ago? Nung binanggit natin na kung iintayin pa yung January 14. Nung mabalitaan nga natin di ba, napatili tayong pareho? Ha? January pa! January 14. Ala na. Baka tapa na po yung kabayo. Tapa na yung kabayo. Ibig sabihin, sina Chief Justice Alexander Resmundo at mga kasama. Si Justice Maidas Marquez. Associate Justice Maidas Marquez. Justice Ricky Rosario. Si Justice J-Lo. Justice J-Lo. Justice J-Lo. Si Joseph Lopez. Ayan, dalawa Lopez yan. Dalawa. Yung Justice, isa. Justice Javier, yung isa. Yung iba. Si Justice Leonen. Justice Leonen. Marvic Leonen. Gairlan. At iba pa. Justice baka may malimutan ka. May Inting, Justice Inting. magtampo dyan, ha? Basta kayo na lahat. Kayo lahat. Nagpapasalamat kami kaya namin ini-enumerate sapagkat ulitin lang po namin na wala na eh. Magiging cute and epidemic na to eh. Magiging cute and epidemic na yan Cute and epidemic na. kapag Tama na-release. At saka tiyempo-tiyempo, ilalabas na naman nila eh. Yung 30 million, malapit Ilalabas na. billion, kumbatsero. Ilalabas na 30 billion. Ilalabas na naman nila parang ngayong November eh. Ay, ano nga. Ngayong November. Timing, mabuti na lang. Galing. Buti naman. Magaling. At malalaman natin kung naaayon pa rin ba sa batas at meron bang pamamaraan kung mababawi pa. Kung mababawi. Yung naunang nakaltas na o na-revert na sa National Treasury. Ang mga kumabasyero ng bayan. Hika Jerry. Update tayo sa bagyong Leon. Si Chanel Dominguez ng Pag-asa nasa linya natin. Chanel, magandang morning. Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa mga taga-subaybay po ng DZRH po. So, weather update po muna tayo, lalo na po dito sa binabantayan po natin bagyong si Leon. Ito'y huling namataan sa line 395 km east ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 165 kilometers per hour. Lumakas pala. Yes po. At pagbugso na 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil po dito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 3 dito sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northern eastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon,
kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern at eastern portion ng Catanduanes. Ayon naman po sa ating track and intensity outlook, inaasahan po natin itong si Leon ay magla-landfall po dito sa eastern coast ng Taiwan. And then sa nakikita din po natin, by Thursday, malaki ang possibility po niya na mag-iisang ganap na super typhoon. At this, nakikita po natin, pinakamalapit po siya sa Batanes tomorrow, early morning or noon, at hindi pa rin po natin inaalis ang posibilidad ng landfall dito sa May Batanes. Ganun ba? Hindi pa rin pala inaalis ang posibilidad na mag-landfall sa Wala natin, Batanes? Taiwan na yan no? Yes po, opo. Kung kapag sinabing lalakas pa yan, ngayon ilan siya? 165? Opo. Mga gaano pang ilalakas niyan, na Chanel? Kasi po, matatandaan po natin, para po magkaroon po tayo ng super typhoon, 185 po. 185? Opo, sa nakikita po natin, magiging super typhoon po siya. So, yun po yung possible na kanyang maximum sustained winds. Yung bang 185 na yun, andun pa rin ang possibility na pag landfall, kung sakasakaling mag-landfall sa Batanes, ganun ang lakas niya? Yes po, opo. So, alasahan din po natin, hindi lang po yung landfall po yung tinitingnan din po natin dahil kung makikita po natin, 680 po ang lawak, kilometers ang lawak po netong bagyong po ito. Iasahan po natin yung rain bands po neto ay magdadala rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Anong mga hanggang saan na bahagi ng Luzon aabot ang ulan nito, Chanel? So, nakikita po natin, lalo na po dito sa mga kababayan po natin sa northern Luzon po, lalo na dito sa eastern section, Tugigarao, may Cagayan po, Aurora po, kaya asahan din po natin ang mga pag-ulan po. Hindi lang po yung landfall po ang ating ang inaabangan din po, yung po yung ulan din. Yung ulan, Yun na nga Pero hindi naman ba kasing dami ng ulan ni Christine? Opo, hindi naman po. Kasi kung mahahambing po natin siya kay Christine, si Christine po ay tumawid po ng Philippine landmass. Ito naman po si Leon, kaya po siya nakakapag-accumulate pa rin po ng lakas, ay patuloy po itong bumabaybay sa karagatan. Ayun. Mauulanin pa ba yung mga binahana sa Bicol region, pataas sa Quezon, hanggang dito sa Batangas? Sa tayo dito sa Metro Manila, mahahagi pa ba tayo ng ulan yan? So, ayun po, asahan po natin, may mga pag-ulan din po tayo mararanasan dito po sa Metro Manila, pero hindi po siya yung katulad po nung nangyari kay Christine po. Ito naman po sa mga kababayan po natin sa Bicol region, habang papalayo naman na po itong si Leon, ay nababawasan naman din po yung tsansa ng mga pag-ulan po sa kanila. Ayun, mag-inam yan, ano? Ayun. Kaya lang, Taiwan pala ang tumbok nito. Ang dahil rin nating kababayan doon. Parang Pilipinas na rin yun Ang daming Pilipino doon Ayun, opo, yes po. Asahan po talaga natin sa may south portion po ng Taiwan. Southern portion. Siguro sa may bandang Kaohsiung yan. Kaohsiung. Sa may Kaohsiung. Yes po, tama po. Ayun, okay. Maraming salamat sa iyo, Chanel. Chanel, thank you. Thank you. Salamat din po. Magandang umaga po. Chanel Dominguez ng Pag-asa. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Doc Tony Liachon. Ayan, siya Doc ang Tony. Isa pang talagang Tumutok ng gusto tumutok ng gusto. Nung mag-transfer, nakadalawang transfer ng PhilHealth Fund sa National Treasury, masama loob ni Doc Tony. Umalis. Umalis. Ayako na. Sabi ni Doc Tony. Yung pala dahilan. Umalis. Ewan ko kung nakabalik na. Palagay ko naman nakabalik na. Dahil minsan kasi ganun andyan ang tayo desisyon ng pagka Supreme ba Court. naiinis tayo, masama loob natin. Nagmamaktol. Ayan. Magpapahangin nga muna ako. Makapagpahangin nga muna sa London. O kaya sa Manhattan. Saan? Manhattan, New York. New York. Oras po natin. Achi, Mr. Jerome Tang, Lakyam Chapwehun, 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Hanan Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules sa 30 ng Oktubre 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Isa pang 4-piece beneficiary pasok sa top 4 sa 2024 Geodetic Engineers Licensure Exam. Philippine Coast Guard tumanggap ng base radios mula sa Australia. Alice Guo, kinasuhan ng COMELEC dahil sa pamemeke. Manila South Cemetery magkakaroon na ng sariling crematorium. Provincial buses papayagan ng MMDA na bumiyahe sa EDSA hanggang November 5. Mangingisda patay ng masabugan ng dinamita Naku sa po. Quezon. Uso pa pala yan. Oo, meron pa palang nagdidinamita, ano? Oo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ibinida ng Department of Social Welfare and Development ang panibagong tagumpay mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng isa sa mga beneficiary nito mula dyan sa Bicol ang pumasok sa top 4 sa 2024 Geodetic Engineers Licensure Exam. Galing. Siya ba yan? Siya ba yan? Ang nakangiti na yan. Oo. Taga-Daraga Aba. Albay pala siya. Aba, Oo, sana dun hindi sa kayo may- dun sa nabaha, may airport. Aaron Paul. Oo. Nakamit ni Aaron Paul Milena Lolor. Graduate ng Bicol University Legazpi, ang score na 86.6% mula sa national passing rate na 48.47% sa nasabing pagsusulit na ibinigay ng Professional Regulation Commission. Ayon sa DSWD Bicol, ang tagumpay na ito ni Aaron Paul ay nagsisilbing inspirasyon sa mga 4-piece beneficiaries at sa lahat ng kabataang Pinoy na mga nangangarap na at nagsusumikap para sa kanilang kinabukasan. Una rito ay isa ring dating beneficiaryo ng 4-piece mula naman sa Albay na si Sheena May Obispo, ang nanguna naman sa Social Workers Licensure Examination na ginanap noong September. Ang isa pang 4-piece beneficiary na si Kane Jevi Rose Solante Cervantes mula sa Davao Oriental ay nanguna naman sa March 2024 licensure exam for teachers sa elementary level na may rating na 92.4%. Yan naman yung binabanggit natin kumbatsero, yung marami, sabi natin, yung marami na talagang pantawid lang. Pantawid. Ginagamit na pantawid ang ayudang ito ng gobyerno, yung mga bata nakapag-aaral ng maayos, yung magulang nakaka-focus dun sa dapat nilang gawin, Tama. Pero mga community services yan kumbatsero Makikita mo, nagiging productive na miyembro ng komunidad at pagdating ng araw, nakaka-graduate din dun sa kalagayan na yon. Yun, gagraduate din sila Oo. mula dun sa dati nilang kalagayan na kailangang itawid. Yun kumbatsero yung talagang intensyon ng Pantawid. 4-piece Pantawid din, no? Kaya congratulations Aaron, sana mas marami pa ang mga beneficiaries ng 4-piece. Ang ganitong mga success stories Ayan. na marinig natin. Congratulations! Samantala, tumanggap ang Philippine Coast Guard ng mahigit 100 ng VHF Very High Frequency Base Radios mula sa Australian government bilang suporta sa pagsisikap nito sa modernisasyon. Ang donasyon ay bahagi ng mas malawak na civil maritime cooperation ng Australia sa Pilipinas na kinabibilangan ng vessel remediation, aerial drones, postgraduate scholarships, operational training, at taunang Law of the Sea courses. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, HKU, Sino daw siya? HKU. HKU. Oo, tama. Ano nga yan? Australian nga yan. Australian nga. Ang donasyon ay naglalayong palakasin pa ang
strategic capabilities ng Coast Guard Palawan na i-monitor ang mga kaganapan sa maritime, tumugon sa mga emergency at makipag-ugnayan sa mga operasyong pandagat bilang suporta sa modernization efforts ng Coast Guard. ACS Balita. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbang gabigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Papayagan pa rin ang mga provincial buses na dumaan sa EDSA hanggang sa matapos ang undas. Ayon sa MMDA, dahil sa dami ng inaasahan nilang uuwi sa mga probinsya, papayagan na ang mga bus na dumaan sa EDSA anumang oras hanggang sa November 5. Yon. Sa abiso ng MMDA, ang mga bus mula Northern Luzon ay maaaring huminto sa mga terminal sa Cubao, Quezon City, habang ang mga magmumula naman sa South Luzon ay limitado lamang sa PTEX at dyan dito sa Pasay. Layo ng ahensya o ng MMDA na mabigyan ng mas maayos at mas mabilis na biyahe ang mga babalik sa kanilang probinsya para sa paggulita ng undas. Alas 6:28 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Patay ang isang mangingisda matapos masabugan ng sariling dinamita sa Borjos, Quezon. Kinilala ng Quezon Police ang biktima na si Mario Makagaling, 40 anyos at residente ng Barangay Kalutkot. Ayon sa kapwa nito mangingisda na 200 metro lang ang layo sa biktima nang mangyari ang insidente. Hindi pa na itatapon ni Makagaling ang dinamita sa dagat nang bigla itong sumabog sa kanyang mga kamay. Sa lakas ng pagsabog na ng tinatawag na bigas-bigas, yung pala tawag dun sa dinamita na yon, nawala ang buong kanang braso ng biktima at nagkalasog-lasog ang kanan nitong mukha, dibdib at dalawang binti. Batay sa investigasyon, matagal nang notorious ang biktima sa pagdidinamita at dati na rin itong nahuli ng mga otoridad noong 2013 pero hindi pa rin tumigil sa kanyang illegal na gawain. Pinalilikas na ng Department of Interior and Local Government ang mga residente sa mga lugar na maahagip ng Typhoon Leon. Sa inilabas na memorandum ng DILG, inutusan ito ang lahat ng LGU sa lugar na maapektuhan ng bagyo na magpatupad ng forced and mandatory evacuation. Ito'y bilang pagtalima ng ahensya sa direktiba ni Defense Secretary Gibo Teodoro noong Lunes upang matiyak na ligtas ang mga mamamayan na nakatira sa high-risk areas. Partikular na inatasan ng DILG mga regional directors sa Regions 1, 2, 5 at CAR upang ilikas ang kanilang mga mamamayan bilang paghahanda sa paghagupit ng Typhoon Leon na pinangangambahan nga pangapong lumakas at maging isang super typhoon. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa, Kuya Mel Magno, gising na, tanghali na. Magkakaroon na ng sariling krematorium ang Manila South Cemetery. Ito po ang inanunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna. Matapos itong inspeksyonin ng Manila South Cemetery upang personal na makita ang paghahanda para sa undas. Ayon kay Mayor Hani Lacuna, inaprobahan na ng City Council ang halos 25 milyong pisong panukala ng nanalong bidder, ito pong Chainworks Corporation noong August 30. Sinabi ng alkalde na ang crematorium ay isa sa high-impact pro-poor infrastructure projects na ipinatupad ng Manila Health Department. Ang Manila South Cemetery ay may mahigit 2,000 metro kwadradong sementeryo para sa mga kapatid nating Muslim. Susunod! Dito po! Bakit nga ba mainit nga ba ang dugo ni Chairman George Garcia kay dating Mayor Alice Guo? Bakit naman? Kinasuhan Matindi Pero may nagsasabi sa atin si Alice Guo daw maganda sa personal. Yun na nga. Nakita na kaya ni Chairman George Garcia personal? Alamin natin yan. Tsaka yung Miro pala, di ba may nakita tayo yung Miro? Oo, gumagawa yung pala ng ng brat panty. Oo.
Miro, nakita kaya ni Chairman George Garcia Oo, yon? yung Miro lingerie. Oh, Miro lingerie. Oo. Yun din pala sa sideline ng Miro. Suma-sideline pa lang na magtinda ng mga brat panty ang Miro. Napaigtad siguro si Congressman Miro Kimbo. Kaya nga. May nakakita kaya sa akin? Nakita kaya ni Kong Egay Ericio yun? Magamit na ebidensya. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. This time check is walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 7:36 ang ating oras. Formal ng kinasuhan ng Commission on Elections sa Tarlac Regional Trial Court ang sinibak na alkalde ng Bamban na si Alice Guo dahil sa maling pagrepresenta sa sarili bilang mamamayang Pilipino. Nagugat ang kaso sa paglabag ni Guo sa Section 74 ng Omnibus Election Code. Nagmaghain ito ng COC sa pagkaalkalde noong 2022 elections. Sa COC ni Guo, sinabi nitong isa siyang mamamayang Pilipino. Kahit pa Chinese national ito at pinanganak bilang Go Huaping sa Fujian, China. Ayan. Kaugnay yan, nandito kasama natin si COMELEC Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning sa inyong dalawa. Magandang morning sa mga kababayan natin. At napadaan ako. Maraming salamat po. Oo nga. Chairman, ang bango nyo naman. Di ba? Pagpasok ni Chairman dito, bumango. Bumango bigla ito. Mabango na. Mabango na nung pumasok ako. At ang aga nyo, anong routine ninyo, Chairman? Maikwento lang natin, marinig ng mga kababayan natin. Dahil minsan ang aga-aga, kausap ka na ni Kuya Angel dito sa DCR. Si Kuya Angel naman, yung mga ini-interview niya, para nananaginip pa yun. Parang naalimpungatan lang yun. O kaya, Kasama si Ate Malu sa nandito. baka kaya mga nakahiga pang gano'n habang ini-interview. Ako 6:30, dapat everyday nasa opisina na tayo. Para gusto ko, lahat ng papel kasi na pumasok sa araw na yung kinakaraan, kinakailangan lalabas din kinabukasan. Regardless ng nature. Para naman walang nagpa-follow up, walang naghihintay, kinakailangan mabilis ang kilos. May sapat naman ba kayong tulog? At sapat naman, alam niyo, pagka ganito namang medyo bata-bata pa eh. Yun yung pinaka-important, yung bata-bata pa. Parang si Kuya Angelo bata-bata pa rin. At may iniinom yan. May iniinom yan. Mamaya, sigurado bibigyan kayo ng ultrabayo. ultrabayo pala. Okay, puntahan na natin ito. Hindi naman na nag-file ngayon si Mayor Alice sa dating mayor. Baka sabihin ng iba, sobra naman tong si Chairman. Masyadong kinakawawa yung babae. Alam niyo po, madami po kaming fina-file ng ganyan. Maaaring siya lang ang pinakasikat na personalidad. Pero napakadami. Every month po, no nakaraan nga po, 80 halos yung finale namin no nakaraang buwan. Na ang tawag po natin dyan, Katunying Kajeri, ay misrepresentation. Na gusto natin turuan ng leksyon na hindi porket hindi ka pinadisqualify, walang nag-oppose, walang nag-question sa iyong kandidatura, nakatakbo ka, nanalo na proklama, naglingkod, ligtas na sapagkat ang misrepresentasyon ay kasong kriminal. May kulong pala yan? 1 hanggang 6 na taon pong pagkakakulong yan. Hindi lang yung ground to disqualify a candidate, pero yan po'y ground din para ipakulong yung isang kandidato dahil sa pagsisinungaling. Ang misrepresentation ay yung maling pagpapakilala ng iyong sarili. Sa citizenship lang ba
ang issue doon, Chairman? Sa kanya po citizenship, pero kung halimbawa pong isang tao nagdeklara ng mali ang edad, mali ang address, hindi naman pala doon talaga nakatira, o kaya hindi naman pala registered voter. Ang may panghuli pa nga dyan, able to read and write, hindi marunong bumasa at sumulat, yun ay literacy requirement, ay pwede po siyang file ng kasong cancellation muna ng candidacy. Ang tawag dyan ay material misrepresentation. At pagkatapos, kung mapapatunayan na siya talaga ay nag-misrepresent, ay kasong kriminal din yon. So, tanggal na siya, kasong kriminal pa, sapagkat dalawa po ang liability ng isang kandidato. Kaya gusto natin sabihin sa mga tumatakbo na maaari makaligtas kayo, wala mag-file sa inyo ng petisyon para kay i-disqualify o i-cancela. Pero kayo po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal. At the same time, meron pa po siyang pwedeng criminal liability sa revised penal code, perjury. Dahil lahat po ng certificates of candidacy, Katunying Kajeri, ay under oath. And therefore, pwede po kayong kasuhan. So yan kahit matagal na, ito 2022 pa, at kahit nanalo na, kahit natapos na yung termino, at yan ba'y applicable? Na nga At yan ba'y applicable sa mayor lang o pati sa mas mataas, senador, congressman? Sa lahat po. At yan ay walang pinipiling posisyon, applicable sa lahat. At ang criminal case na election offense ay ang prescriptive period niyan, o ika nga ay matutunaw yung kaso, 5 taon pagkatapos makumit ang kaso. So, kahit na ma-file namin yan itong 2025, 2021 na na-commit, 5 years pa rin yun. Sa 5 years, pasok pa rin. Paano kung ang may issue ng ganyan senador, halimbawa? Kakasuhan din namin ng misrepresentation. Yun yung sinasabi natin. Ang problema lang kasi, kinakailangan po na siya ay kandidato pa. Sapagkat kapag po kasi naging senador, nawawalan kami ng congressman, nawawalan kami ng jurisdiction. Dahil sabi po ng konstitusyon natin, Article 6, Section 17 yan that after ang isang tao ay maproklama bilang senador o kongresista, o tapos siya ay nakapag-oath kahit sa isang notary public, at pagkatapos ay nag-assume ng office, nawawalan ng jurisdiction ang Commission on Election. Kapag, ganun po, ganun pala, no? Paano po kung criminal yung ginawa niya? Sabi niyo nga, yung violation ng Omnibus Election Code, criminal offense. Nasasalin din ba sa, halimbawa, sa HRET o sa SET ang pananagutan? Hindi po. Pwedeng sa amin pa rin yun. Pero hihintayin namin yung disposisyon ng HRET o nung Senate Electoral Tribunal. Kasi baka maging contrary yung aming findings at yung findings ng tribunal. Halimbawa, sinabi ng tribunal wala namang misrepresentasyon o hindi, meron naman palang kwalifikasyon na ganyan dahil nagkaroon kami ng full-blown hearing. So, pagka kami nag-file ng kaso, tapos merong ganong klaseng findings ng tribunal, ang mangyayari po nun ay gagamitin na ebidensya laban doon sa kasong kriminal, and therefore alam naman natin mas medyo mataas yung level na yon dahil electoral tribunal yon. Kapag ka Senate Electoral Tribunal, ang miyembro po niyan ay mga senador, justices at justices. At yung HRET naman, yung House of Representatives, congressmen at saka mga 6 na congressmen, 3 justices sa Supreme Court. Kumbaga, kaya husgado rin siya, kaya tribunal. Kaya lang, paano kung wala pong nag-file sa HRET o walang nag-file sa SET? Pwede bang on your own initiative, ang tawag yata din motu proprio, pwede bang mag-file ng kaso ang COMELEC? Pwede po namin gawin yon. Pwede po namin gawin yung pagpa-file na yan, and therefore itong mga nag-file ngayong saan po ninyo ipa-file yun? Sa korte rin, sa RTC rin po, kasi ang tinatawag na election offense na kasong kriminal ay ang jurisdiction niyan regional trial court, kung saan na-i-file yung mismong certificate of candidacy. So wala na pong piskalya to, diretso na po COMELEC to husgado na. Kami po ang piskalya. Kayo lumalabas piskalya. kami ang piskalya. So yun po yung power namin. Therefore, itong mga nag-file ngayon ay may mag-file sa kanila ng disqualification, cancellation o wala. Pwede namin po kaming magkaroon ng jurisdiction. Halimbawa po, may isang kandidato ngayon. Halimbawa lang naman, kandidatong senador. Siya ay sinabihang American citizen ka. O kaya dati kang American citizen, hindi mo diniklara na ikaw ay naging American citizen. Ano po ang magiging misrepresentation po yan, sapagkat alam niyo po, sa Republic Act 9225, yung tinatawag nating Dual Citizenship Act, kinakailangan pagka nag-file ka ng candidacy o kahit ikaw ay na-appoint lang, kinakailangan i-attach mo yung mismong renunciation kung nag-renounce ka, at number 2, yung deklarasyon na ikaw ay naging dual citizen. Sapagkat kung wala doon,
hindi naman alam ng sambayanan na ikaw pala hindi pala Filipino, no? Dahil pag dual citizen, hindi po pwedeng tumakbo sa ating bansa. Bawal po yan. Bawal. Kinakailangan Bawal i-renounce ang other citizenship. Ayun. Pero again, ito po ay kung walang nagpa-file, hindi nyo pwede nyo galawin, pero ang dami yung ginagawa eh. Hindi po, gagawin po namin yon. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, maaaring hindi nababalita, pero monthly po ang pagpa-file namin ng mga kaso na misrepresentation na tinatawag. Meron na ba kayong na-file ng kaso ng misrepresentation na ang basis nagsinungaling siya na doon sa aspeto ng able to read and write? Yes, meron po. Meron na. Meron taga Maguindanao at kilalang kilala. May maaaring yumao na siya pero kilalang kilala. Ganun? At kinasuhan po siya ng hindi po kami Talaga? may nagkaso sa kanya Na hindi pala siya marunong not being magbasa at able magsulat. to read and write. Eh Tama paano po. kung sabihin no, Chairman, na hindi ko nabasa yung batas na yan? Hindi ba? Pwede palusot yun. ang presumption sa ating batas na alam ng sambayanan ang lahat ng batas na umiiral. Ignorance of the law Excuses no one. Ah. Pero Chairman, dito nasa ilan yung senatorial aspirants natin? 80? 66 po. 60. Ngayon po, 66 ang aming kinonsider na legal and valid. Pero 183 po lahat yung nag-file Yung na, nag-file yan. na yan. Kaya po yung 117 ay humaharap sa kasalukuyan ng kasong petisyon to declare them as nuisance candidates. Doon sa 66 na yan, meron na ba kayong tinitingnan dyan na posibleng anong tawag doon? Nag-representation. Misrepresentation. Kasalukuyan namin tinitingnan yung mga certificates of candidacy nila and therefore para sa kaalaman po ng mga kababayan natin, makikita nyo na po sa website ng COMELEC simula kahapon pa yung lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidatong senador. Yung 183 muna, hindi na namin tinanggal muna yung 117. Yung 183 and therefore, kung sa palagay po nila, katon yung Jerry, merong ground talaga. Ini-invite natin na sana may makapag-file. Para ma-call naman yung attention namin na ito, nagsinungaling yan eh. Kasi siyempre, kung sa COC lang, hindi mo basta sasabihin na may pagsisinungaling eh. Kinakailangan may additional o dagdag na dokumento. Pero yung pong, meron pa pala isa doon, have you ever been convicted of any offense? Opo, tama po yan. Of moral turpitude? Yes, yung pong moral turpitude na yan, nasa section 12 yan ng Omnibus Election Code. At in fact, doon sa isang kaso na nahawakan ng inyong lingkod, na-define doon yung moral turpitude. Turpitude. Opo, so yan po kinakailangang malaman kung yung bang kanyang krimen o yung kanyang conviction ay involving moral turpitude. May enumeration na ba kayo ng krimen na ganyan? May doon po sa isang kaso, T. Delgado versus the HRET. Inuulit ko po, T. Delgado versus HRET. Abay, in-enumerate po doon, maaari, yung mga possible crimes na may moral turpitude. Malaking tulong ho yan, Chairman, kung yung sinasabi yung nasa website na ninyo, mga kababayan natin mismo, tingnan na ninyo ang website ng COMELEC. Makikita rin ho doon yung mismong ipinail nilang COC. Redacted lang yung ilang personal na impormasyon. Siyempre, halimbawa, yung mga email ad, tinanggal namin para naman hindi ma-violate ang data privacy. Ngayong araw na to magsisimula na pong mag-download naman ng mga local candidates na COC. Lahat pong 44,000 na kandidato makikita po ng mga kababayan natin para hindi maulit yung nangyari sa Bamban. So sila, yung mga kababayan natin, pwedeng tumulong sa mga nag-file ng COC na yung kanilang nakilalang ganito na may misrepresentation ay i-report kaagad sa inyo. Yun po yung purpose talaga natin. Kasi nga po, sinasabi sa amin dati na parang napaka-inutil naman ng COMELEC. Hindi nyo man lang finailan ng kaso yung nasa Bamban. Hindi nga po namin kakilala ang lahat ng 44,000 na kandidato sa buong Pilipinas. And therefore, dapat yung mga magkakalaban o yung mga kababayan natin may impormasyon laban sa kandidato, marapat na makapag-file sila ng petisyon sa amin. At para makita namin yung mga ebidensya at mapasagot natin yung mismong kandidato. Teka muna, sabi, ikaw ay ganito. Ikaw ay ganyan. Sagutin mo yan kung totoo yung allegation laban sa'yo. Yung pagiging nuisance, pwede rin ho bang, itong kandidato namin, nuisance ito, i-report sa inyo? Ay, meron po kaming, una muna, may power kami to motu proprio. Pag nuisance, motu proprio, may power kami. Kaya nga po itong 117, kasalukuyang humaharap sa petisyon to declare them as nuisance candidate. Doon sa 183. Sa local, kinakailangan yung mismong kalaban na kandidato ang mag-file ng petisyon to declare nuisance at napakadami na po mahigit na pong 1,000 ang natanggap namin ng mga panggulo daw. Kalabang kita nuisance ka. Magulo kayo. Ano ang basis sa nuisance?
Yan, Sa sa Cabanatuan local. nga nakikinig ako Oo. kay Boy Gonzales kanina, yung incumbent mayor, Pinapadeklara na nuisance. pinapadeklara ng Nuisance nuisance. nung kalaban. Ano bang Oo. basis nung ni Anthony Umali doon? Bakit daw ba niya pinafile? Hindi ko po nakikita pero narinig ko rin po talaga. Alam niyo po kasi ang nuisance sa Section 69 ng Yan. Omnibus Election Ano Code ba yan? nakasabi, yung making a mockery of the electoral process, yung mga ginagawang katatawanan ng electoral process, tapos meron pang wala daw talagang intensyon naman talagang tumakbo. Walang real intention. Meron dyan mga nagpal, talagang alam niya, 15 minutes of fame. Yung moment lang ba? Mapicture lang, ma-interview. So, pero po, iiwasan natin, at ito po ang tatandaan ng lahat, na ideklara ang isang tao na nuisance dahil lang sa wala siyang pera o wala siyang Hindi yun. resources. Hindi dahilan yun. Sapagkat pagka po gano'n, nagdadagdag tayo ng qualification nang wala naman sa saligang batas o umiiral na batas natin. Ang nangyari ho yata dyan sa Cabanatuan, may nag-file doon sa mayor ng COC niya dahil wala siya doon, nandito sa Manila. Pero nung bago matapos yung filing, October 8, umuwi siya at siya na mismo ang nag-file. Winidraw yung na-file nung nanay niya. Anong nanay niya? At siya nag-file ng sarili niya. Pero incumbent po siya kung sakasakali. Incumbent siya. Okay po. So yan po, madidesisyon na namin kagad. At tatandaan ng lahat, bago mag-November 30, ito po ang commitment natin. Lahat ng kaso ng nuisance ay i-resolve namin hanggang level ng NBank. Para po hindi na nangyari sa Negros Oriental. Na nakasama yung pangalan ng isang nuisance. Tapos later on, nung matapos sa election, diniklara ng Korte Suprema na yung pala naman yung nuisance candidate. Tapos sinabi ng Supreme Court, ibaliwala ang proklamasyon ng nanalong kandidato, iproklama yung tunay na dapat na kandidato, idagdag yung boto, namatay. Pinatay. Ito yung digamo. Yan yung digamo case. Mga tebes yung nuisance pala. Nakasanayan kasi na magkalaban. Palalabanan ko si Anthony Taberna ng isang Tunying Taberna. Tama yun po yan. Kahit naman hindi yun ang nickname. Binigyan lang ng pangalan Tunying. So yun ang mga nire-resolve nyo ngayon, Chairman. Yes po. At yan ay inuuna natin sapagkat hindi dapat makasama sa balota ang mga yan. Malilito ang mga kababayan Kailan natin. po ang printing ng balota? Huling linggo po ng Disyembre ay mag-iimprenta na tayo ng balota. At dapat yung final list ng mga kandidato ay meron na kami ng December 13 December ng 13. 2024. Last na lang po, ito marami kayong napakabad dito Yung inyong paninindigan na kapag ka ang ombudsman ay nagpasya ng isang opisyal ng gobyerno ay dismissed administratively and merong perpetual disqualification from holding public office. Sabi nyo i-implement yung ombudsman order Kaya lang teka muna, nagbago na ba yung paninindigan nyo na yun? Ay, hindi po nagbabago ang ating panindigan sapagkat bilang pagkilala po yung Katunying Kajeri sa kapangyarihan ng opisina ng ombudsman. Kahit sino ang nakaupong ombudsman, dapat kikilalanin ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sapagkat sinasabi po ng Ombudsman Act, Republic Act 6770, Section 21, Paragraph 1, na ang desisyon ng opisina ng ombudsman sa administrative cases ay immediately executory. At walang motion, walang appeal ang pwede makapagpahinto nito maliban na lang kung may restraining order mula sa Court of Appeals. Ang sabi namin, bakit naman kami hindi magpapatupad niyan? Paano mo patatakbuhin ng isang tao na may perpetual disqualification to hold public office? Kung manalo yan, hindi rin makakaupo. Paano po kung di ba sabi niyo ministerial lang yung inyong tungkulin, natanggapin yung mga nag-file ng COC? Kailan po siya madidisqualify o matatanggal sa listahan ng mga kandidato? Alam niyo po, Katunying, dapat nga nakaraang linggo, ilalabas na namin yung 100 mahigit yun na may perpetual disqualification. TRO lang ng Korte Suprema yung aming resolusyon and therefore hindi namin nailabas. Kaya kami po'y kaagad sasagot upang hopefully magkaroon kagad ng resolusyon ng kataas-taasang hukuman sa bagay na yan. At importante yung December 13 na petsa, kumbatsyo, kasi doon yung final list. No? So yung mga nagbubunyi na may decision ang ombudsman na perpetual disqualification, hindi pa sila dapat magsaya dahil kayo pala ay aapila Tigil pa. nyo na, celebration nyo na yan. Kasi may TRO mula sa Korte Suprema, pero yun po naman ay TRO lang. Sabi, teka muna, TRO lang. Pero pwede naman pong later on malif ang TRO o kaya naman pwede magkaroon ng final decision doon sa mismong kaso po nila.
Okay. Panghuli na lang, Sige. yung Miro, yan ba talaga Nagtitinda ng bra sa panty. Alam mo yung taga-Marikina. tulad nung na-picture namin ni Kumbachero, naipakita, naisan mo ba kay chairman yun? Papakita ko kay hindi ko napadala kay chairman pero mabuti na siguro. Dahil baka yan ay makita ni... Ito po chairman, ayan, ito po yung exhibit. Pero yung pong kanyang, hindi po siya yung nung pumunta sa Korea, mukhang hindi man sila nagagawa po ng mga Bra panty. So tuloy ho ang Miro kahit na yung partner nila, local partner nila may problema pala. Opo, nag-withdraw yung local partner na isa, may natitirang dalawa, nag-submit sila sa amin nung 3 linggo na nakalilipas nung tinatawag na NFCC na yun ang commitment nung nag-withdraw at na-review namin, pinadalahan din natin ng napakadaming grupo at ito po ay compliant doon sa requirement. So, ang sinabmit nila sa amin ay almost 20 billion na mga proyekto. Yung po kasi yung commitment. Para bang guarantee na kung sakali hindi kagad makakabayad ng COMELEC, may pantustos naman kami doon sa mismong kapangangailangan. And therefore, kumpleto. Ngayon po, halos mga 80% na po ng mga machines na na-deliver sa atin sa warehouse ng COMELEC. At bago po matapos ang Nobyembre, yung kabuuan na 110,000 ay madideliver na po sa COMELEC. Okay. So hindi kayo kung hindi man kayo magbayad, may pambayad sila. Ganun po yung may pangtustos sila May doon pangtustos sa mga sila. pangangailangan nila. Chairman, maraming Thank salamat you. po. Thank you, Chairman, sa pagdalaw. Maraming salamat po sa inyo at siyempre itong bakasyonan na ito ay medyo pahipahinga naman ng konti ang lahat ng mga kababayan natin. Thank you, Chairman. COMELEC Chairman George Garcia. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. O kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Ay, binabati lang natin ng one day advance happy birthday ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, si Ka Eduardo Kumbachero. Si Ka Eduardo, bukas ang birthday. Happy birthday po. Ka Eduardo, ang Eduardo ating Manalo. minamahal na Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Ang wish po namin sa inyo ay ang mas marami pang taon ng matagumpay na pamumuno sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. 166 countries and territories, Kumbachero, meron ang Iglesia ni Cristo. At siyempre, ang ating ding dalangin ay yung kanyang pinakamabuting kalusugan. Yan. Happy birthday po, Happy sir! birthday po, Ka Eduardo! Birthday din daw ni Narciso Almares ng Security Technology of Ocada, Manila. Pagbati mula kay Abril Chico. At si Attorney Larry. Tahimik itong si Attorney Larry Paredes. Siya na ngayon ang chairman ng BCDA. Subok na matibay. Subok na matatag. Ayan. Attorney Larry, binabati ka ng buong Hogad family. Larry Bringas. Hindi, Larry Paredes. Attorney Larry Paredes. Hindi ba Larry Bringas Paredes yan? Yung middle name niya. Teka, tingnan natin. Tingnan natin ang kanyang... Kasama naming nagmumotor ito, kumbachero si Attorney Larry. Hilario Bringas Paredes. Attorney Hilario Bringas Paredes. Hindi ba meron tayong kasama sa radyo dating Bringas? Babae. Tama. Babae. Si Jennifer yata yun. Jennifer Bringas. Jennifer Bringas. Ako, magaling kumanta yun. Ganda ng Si Miss Saigon yun boses. Si Miss Saigon. Si Miss Saigon yun. Yun ang si Kim sa Miss Saigon. Eto si Attorney Larry, ang galing magmotor nito. No hands. No. Hindi Grabe. mahawak sa manibela. Para pa lang ako yun. Yung bisikleta parang ako ikaw. Attorney Larry, congratulations. Binabati ka ng Hogad family at syempre pati ng STAR. Strong Tigers Alliance of Riders ni Assistant Secretary General Eli Cruz. Ayan. Si Presidente Bongbong Marcos pala ay nagpunta kahapon dyan sa Iglesia ni Cristo Central Office para personal na bumati. Kay
Ka Eduardo. Eduardo. Ayan. Tingnan ko lang kung may picture May tayo. picture ba tayo dyan? Kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Congressman Sandro Marcos. Oo. Ayan, nagpunta sila sa INC Central Office para po ilan taon na ba si Ka Eduardo? 69. Magsi-69 na bukas. Bukas, 69 years old. Happy birthday po ulit, sir. Ay nga pala ha, sa mga naghahanap-hanap dyan lagi ng pantustos sa pag-aaral, kasi kanina binabalita natin kumbatsero yung mga success stories ng 4Ps. Yung mga nagtatap sa pag-aaral dahil sa natutulungan ng Pantawid. Baka yung iba naghahanap ng ganyan, ha? Tingin kayo ng tingin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, madali kayo ng mga mga fake. Nagpaalala po ang Department of Education, si Secretary Sani Angara, na mag-ingat sa mga pekeng cash assistance. Pero ikaw naman sasabihin, peke, kung bibigyan ako ng cash, may mga modus Hihingian ka muna. Baka madali kayo diyan, at hindi lang mga nasa ilalim ng DepEd, pati na rin sa CHED, yung Commission on Higher Education ni Popoy de Vera. Kapopoy! Kapwa may ipinalabas na paalala ang DepEd at CHED, at wala daw pong silang iniaalok na kung ano-anong mga scholarship o cash assistance sa mga mag-aaral. At wag daw kayong titingin ng tingin sa kung saan-saang mga website o mga accounts sa social media, kundi doon sa official verified page ng DepEd at ng CHED. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Misinformation alert. Ayan. Mag-ingat tayo dyan. Tayo po lahat. No? Hindi lang dito kumbatsero. No? Talaga. Ang dami kasing magagaling sa ganyan eh. Yung bang magaling. Actually, dahil sa magaling nga yung AI ngayon, gagawa ka na. Ito, printed to. Yung iba, video pa. Gagamitin pa. Ayan. Yung mga logo ng DepEd, ng CHED. Ingat ho kayo. Madali kayo ng mga ganyan. Speaking of which, kumbatsero, tumawag sa akin nung isang araw, nung linggo, si Governor Rodito Albano. Baka po kayo ay maloko din. Alam niyo po yung communication app na Signal. Signal, Di ba yung Signal, nasabi nila itong one of the most secure pagdating sa communication ngayon. Secure nga. Hindi ka nga matatawagan ng mga, hindi masasala agad-agad ang yung mga messages. Hindi ka madaling, wiretap. Wiretap. Pero, ginagamit na rin po pala itong Signal ngayon ng mga tampalasan. Katunayan, mga scammer, kumbatsero. Baka kayo po ay maloko. Kasi, itong Signal, kaya niyang kunin yung profile mo. Di halimbawa ako, kumbatsero, may Signal account ako. Makikita mo yung mukha ko. May picture Yung pangalan, nandun. At yung number ko mismo, nakalagay doon yung number ko. So, isipin mo, hindi, kwanto. Si Tunying talaga itong tumatawag sa akin na to, number niya to Nakuha kumbatsero, makukuha yung number mo. Pero kumbatsero, ibang tao pala. Pati profile, makukuha. Ibang tao pala ang gumagawa nun. Katulad halimbawa nung bagyo, nung nakaraang linggo, yung pong nasa treasurer's office ng Isabela, may nag-message sa kanya. Rodito Albano, Governor Rodito Albano. Nandun yung number Nakalagay yung number naman ni Governor. At sabi, meron tayong tutulungan, magpadala ka dito ng 50,000. I-GCash mo na lang. Nako. Dahil sa napaigtad yung dahil si Governor Nagutos, may tutulungang mga kababayan nating na bagyo. Nagpadala kagad. Kamukat-mukat niya. Di sabi daw niya, Gov, natanggap mo na ba? Anong natanggap? Wala pala. So may ginamit na na ang nakalagay yung number mismo na yon. Ibang ang nakalagay dun sa profile kumbatsero, number ni Governor. Number ni Governor, pero yun talagang tumawag sa kanya ibang tao kumbatsero. Takot. Magaling talaga, kaya mag-ingat po kayo mga kababayan. Basta kung mga pera-pera hinihingi, para sigurado ay i-verify. Verify ninyo. Halimbawa, kung si Gob, Gob,
padadalhan mo raw ako ng ludong. Oo. Totoo ba yan? Follow up mo ganun. Follow up mo. Pag sinabing totoo, ayun. Pero pag wala pa na dumarating, Ay, fake yun. ganun lang pala. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay, Ka Jerry Labasan. Nako, mag-iingat-ingat ka rin sa ganyan na Ka Jerry ha. Baka madali kayo dyan. Si OG, si OG San Alcira. OG San Alcira. Ay, Happy birthday. Ngayon. Happy birthday. Ate Kate, good morning. Diyan sa Dubai. Oras mo natin. Uy, Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Wednesday, October 30, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Lipat pondo ng PhilHealth pinigil ng Supreme Court. Dating Pangulong Duterte pinakakasuhan sa DOJ at ICC. 11 pulis na nagsa-sideline bilang security escorts ng mga pugo. Mga taga-pogo, inirekomendang sibakin. Nanay, inaresto ng NBI habang ibinebenta ang mga anak Nako. sa sex live show sa Taguig. Dating aktor, arestado sa pagpatay sa kaibigan sa Pasig. Typhoon Leon, lumakas pa. Signal number 3, nakataas na sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:14 ang ating oras. Ang balitang ito ay Tuloy ang mga pangunahing balita. Pinigil ng Korte Suprema ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa pamamagitan nito ng temporary restraining order ng Supreme Court para pansamantalang itigil ang paglilipat. Ayon kay Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Supreme Court, pinag-isa nila ang 3 petisyon tungkol dito. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng Supreme Court, hindi kasama sa naturang TRO ang pagbabalik ng naunang nailipat na pera. Kauna niya, nasa linya natin ang isa sa mga petitioners, si Senator Coco Pimentel, Senate Minority Leader. Mr. Senator Coco, magandang morning! Magandang morning, Jerry, Tonying, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, maayong buntag sa tanan. Congratulations po, Senator Coco. Siyempre, happy po tayo dyan. Ang total amount kasi na balak kunin dyan, i-round off ko lang, 90 billion pesos. Yes. So, meron nang nakuha. Di ko lang matandaan anong halaga na yung mga 60 na po, mga 60. 60. At least nakasave muna tayo naprotektahan natin yung 30. Opo. Yung 30B. Mm-mm. Pero kasi ang nakita ko diyan, kung yung 60 na nakuha na, nabalik na sa national level, sa National Treasury, pag manalo yung kaso, ang naisip kong remedy dyan is o-orderan ngayon ng national government na bayaran ibalik kay PhilHealth. Yung reimbursement na yan, mahaba-habang proseso yan. Opo. Mahaba yan. Mahaba pa yan. Kailangan pang i-legislate yan. Tapos siguro hulug-hulugan pa over the years. Kaya mahalaga itong TRO
Kasi at least as far as yung 30 billion pesos na yon is concerned, naiwan sa PhilHealth, hindi nakuha sa PhilHealth. Hindi ho ba nagamit na raw ho ba yung 60 billion na unang nakuha? Well, alam ko yung plano nilang gamitin daw yun para daw sa mga health allowances, pero siyempre meron din nasabi na kahit sa mga tulay at kalsada, pagdating sa unprogrammed funds, pwede din daw gamitin yun. So, dahil sa negative tayo kailan talaga mangkuha ng pera, lalo na yung mga linagay sa unprogrammed funds na hindi naman priority expenditure yun, kaya nga binaba yun sa unprogrammed appropriations So most likely nagamit na yan, pero hindi naman yan yung issue kung nagamit o hindi. Ang point natin is dapat yung pera ng PhilHealth, lalo na kung members contribution ito or binayad ito para sa mga mahihirap, ang tawag dyan ay mga indirect contributors, yan yung kanilang members sa contribution. Sa akin, sagrado yan Tama po yun. Dapat hindi binabawi sa PhilHealth yan. Kaya ko lang naman, Senator, na itanong kung yan nagamit na ba o hindi pa. Yung pagbabalik, kung sakasakali, kung hindi pa nagamit, madaling maibalik. Kung kapag yan ang magiging final, magiging kautusan ng Korte Suprema. Pero kung nagamit na, doon papasok yung sinasabi ninyong matagal na proseso ng reimbursement o pagbabalik, pagsasaoli. Oo, pero yun na nga, most likely gamit na yan. Gamit na yan. Paglipas ng panahon, nagamit na yun. No? Gamit na yan. Kaya kinuha. Opo. Ang sabi nga po nung iba, Senator Coco, kindatan lang yan bus na yan para mabilis. Hindi ka na makahabol. Pero siguro po. Reason, yes. Opo. Ano po yan, Senator Coco? Ang isang reason, ano po? Ang isang reason na bakit namin ito inopose, kasi nga kung ang gagastusan ng pera na kukunin sa PhilHealth ay yung tinatawag na unprogrammed appropriations, marami doon walang kinalaman sa kalusugan Kaya sabi natin medyo masakit kasi kung members money ito, sagrado na pera, tapos kukunin pa in violation of law kasi sabi namin dalawa lang ang gamit yan pampaganda ng benepisyo or pampababa ng members contribution rate. Kinuha tapos gagastusin sa unprogrammed appropriations kahit na tulay, kahit na kalsada, kahit na building, kahit na walang kinalaman walang kinalaman directly sa kalusugan. Kaya hindi maganda at saka masakit yun. Masakit pa yun. Pero ultimately po, Senator Coco, ang tingin din natin na importante dyan ay magsalita ang Korte Suprema tungkol sa ganyang klase ng pulisiya. Hindi lang po PhilHealth Halimbawa po, PDIC. Ang sobrang pera ng PDIC, pwede bang kunin ng national government para po ilagay sa treasury at gamitin sa mga unprogrammed appropriations? Hindi po ba ang PDIC kaya nandidiyan dyan pagka nagkaroon ng bank run, merong makukuha yung mga biktima ng bank run, hindi po ba? So talagang kailangan ang Korte Suprema magsalita na ito ang talagang maging pasya ng gobyerno, hindi pwedeng lapastanganin ang pondo ng mga GOCCs na ito. Yeah, yung PDIC funds pampatibay ng banking system. Pero ganito kasi ang question kasi namin diyan yung provision. Yung provision, yung siningit lang yan Yung siningit na provision sa mga ginawa nilang four mechanism para sa funding ng unprogrammed appropriations. Dati tatlo lang yan, asingitan ng pang-apat. Yun na nga yung pang-sweep nila, pangkuha nila sa mga sinatawag nila na excess funds ng mga GOCC. Pero yung provision na yan ang kini-question ngayon namin. Tapos ang ano lang yun, ginawa lang example yun na as implemented sa PhilHealth. So kasi yun din ang ginamit na provision sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth. So tinigil muna yung pagkuha ng pondo sa PhilHealth, pero ang issue dito
hindi lamang yung pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Yun. Sa lahat na. Yung legal basis, yung siningit na provision na iyon. Ayun. Magagamit din yun sa ibang GOC. Tama po. Ayun, Kaya malinaw. tama po ito. Mapoprotektahan po ang pondo pati ng ibang GOCCs, Senator, ano? Correct. Kasi yung mismong provision na ngayon, yung mismong provision ang in question. Apo. Okay, malinaw na ho yan. Senator Coco, doon sa hearing naman ninyo, Isa na lang. isa na lang, sa hearing ninyo, Bago ka mag-Coco Crunch, Senator Coco. may mga nagsasabi ho na yung mga sinabi doon na under oath ng dating Pangulo, kahit pa sinasabi ng iba na joke lang yon, pabiro lang yun ng dating Pangulo, pwede nang magamit laban sa kanya mismo. Okay, yung mga nagsasalita na gano'n, sinasabi na namin na ang records ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ay gagawin nating available sa lahat ng mamamayan natin na gustong kumuha ng records at kung sa tingin nila meron na silang paggagamitan itong mga records na ito. Gagawin po natin available yun. So, ang maganda naman na nangyari dun sa hearing natin, ang daming material. Material na galing sa former president. Kasi oras-oras ko rin naman siyang pinasalita eh. Ang dami pong materials doon. Yun ho ba yung bang sinabi ninyong gagawin ninyong available sa lahat ng mamamayan natin? Sa mamamayan lang po ba natin o pati na rin sa mga naghahangad ng detalye niyan mula sa ICC? Pagdating sa foreign, kunyari foreign body, wala naman din ako maalalang Senate rule na bawal. Pero siyempre i-discuss ko muna sa members ng committee tsaka sa chairman ng Mother Committee at kay Senate President. Pero wala naman ako naalalang bawal bigyan. Pero ang natin lang point is, sana naman mas magpakita ng interest ang mga kababayan natin. Dapat sana Pilipino o Filipino group, Filipino NGO ang unang interesado, hindi foreigner agad, di ba? Pero ngayon pa lang masasabi ko na wala akong maalala na Senate rule na bawal humingi ang foreign body or foreigner at bawal din silang bigyan. So looks like pwede silang bigyan unless na mayroong mag-object. At kung mayroong mag-object, i-subject natin yan sa Botohan. discussion and debate para majority vote. Kailan no next hearing? Meron pa ba? Definitely meron kasi ano lang naman yun. Hindi naman namin talaga plinano yun na tatapusin lahat yun sa isang upuan lang. Kasi meron definitely pero magano lang muna ako, mahingi lang ako ng ng paunawa na mag-shift muna kami sa budget kasi November 4 Oo nga pala, ano? Oo. Nag-session na po kami at budget season na at siyempre ang minority pa rin ang expected na mag-interpolate yan sa budget na yan, na mag-examine sa budget na yan. Kaya mag-ano muna tayo, mag-shift muna tayo ng focus. Opo. Pagbalik ninyo sa November 4, ilang araw lang din yung session ninyo, bakasyon ulit Kaya nga mahalaga yung budget eh. Hanggang December. Hanggang December na yan. Kaya nga sandali lang. Opo. Last na lang, Senator Coco. Matibay daw po ba yung sapatos ng Marikina, Senator Coco? Matibay. At saka matibay, komportable, at saka maganda ang disenyo. Yeah. Senator Coco, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Senator Coco Pimentel, Minority Leader. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 na. This time check is brought balita. Kumbachero, mukhang lalo pang pinadali ng BDO Life ang pag-manage ng insurance policies nila. Oo nga, kumbachero, sa BDO Life website, may customer portal na pwede mong gamitin para i-track yung policies anytime, anywhere.
Hindi mo na kailangan magpunta pa sa branch. Yun, yan ang astig. Paano naman yung mga gustong kumuha pa lang ng insurance? Aba, para sa mga potential clients, meron ding get a quote feature sa website. Dito, pwede kang gumawa ng sample computation para sa insurance plan na gusto mo. Makikita mo kagad kung magkano at ano ang coverage na swak sa'yo. Ayun, ang galing Sobrang convenient ng BDO Life. Lahat online na. Policy tracking at quote computation nandyan na. Kaya kung gusto mo ng hassle-free insurance experience, check mo na ang BDO Life website. Easy, convenient at siguradong sakto sa pangangailangan mo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa iba pa nating balita, aabot daw po sa 11 pulis na sangkot sa moonlighting bilang security escorts ng mga executive ng Pogo ang naharap sa pagkasibak sa serbisyo. Inirekomenda po ng Internal Affairs Service ng PNP ang pagsibak sa naturang mga pulis kabilang ang may ranggong Lieutenant Colonel. Ayon kay PNP IAS Inspector General Brigido Dodo Dulay, nagugat ang kaso ng magsuntukan ang 2 tauhan ng SAF o Special Action Force sa loob ng isang mayayamaning subdivision sa Ayala, Alabang nitong Mayo. Nakalaunay napag-alamang security escort pala ng isang Chinese national na konektado sa Pogo. Lumabas din sa investigasyon na walang approval mula sa PSPO o Police Security and Protection Office. Talaga ba? Ang pagre-render ng serbisyo ng dalawa. Talaga ba? Na malinaw yung paglabag sa mga polisiya ng PNP. Arestado naman ng isang ginang matapos madiskubre ang pagbibenta nito online ng mga live sex shows ng mga minor de edad niyang anak na babae. Naaktuhan ng NBI ang misis habang pinagpe-perform ang mga bata ng malalaswang gawain sa harap ng isang webcam. Agad pinusasan ng suspect at iniligtas ang 4 na minor de edad na anak niya. Nakumpiska rin ang ilang computer devices, mga tinatawag na sex toys at pati na ang money remittances ng kanyang mga nakatransaksyon. Lumabas sa investigasyon na bukod sa mga nasagip na minor de edad, ginagamit rin ng suspect ay yung iba pala hindi niya anak. Gumagamit din ng suspect ng iba pang mga bata sa pagkuha ng mga malalaswang larawan at video na ibinebenta sa mga dayuhan. Hinimok ni Senadora Risa Ontiveros ang DOJ at ang International Criminal Court na gamitin ang naging testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa drug war para ito kasuhan. Ito yung makaraang aminin ni Duterte na marami na siyang pinapatay sa drug war at meron siyang death squad na kinabibilangan ng mga gangster sa Davao. Ayon kay Ontiveros, dapat managot si Duterte sa batas ng tao bago ito parusahan sa impyerno. Pero kanina sabi ni Senator Coco Pimentel, lahat daw po ng mamamayan ay libreng makakakuha, maluwag na makakakuha ng detalye at ng kopya ng kanilang isinasagawang investigasyon. At sa issue naman ng ICC, kung bibigyan ba nila para pala kay Senator Coco sa kanya, walang problema, walang bawal. At kung sakaling magkaroon ng issue ay pagdedebatehan at pagbobotohan nila. Samantala, hinimok na nga ng grupong Makabayan sa Kamara ang Senado na isumite sa International Criminal Court ang record ng mga pahayag ng dating Pangulo. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa ICC para mabigyan ng hustisya ang libo-libong inosenteng biktima ng Duterte war on drugs. Nakahanda daw pong sumunod I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating Senator presidente involving criminal acts. Salamat kaayo, kasaysayan na lang po maghuhusga. Nahuli pala yung wala na. pahayag Dapat, ni Senator Risa. Sino ba nagkam? Samantala, meron tayong mga reports. Eto na sila! Asan ba yun? Ito.
Metro Manila ngayon. Unahin natin ng medyo bata-bata pa na nandyan sa Manila North Cemetery, si RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, ina-deploy na ang halos apat na pagbabanta sa mga magtutugo dito sa Manila North Cemetery ngayong undas. Tayong kay Lieutenant Colonel Alejandro Gutierrez ang pinaka-main gate lamang ng sementeryo dito sa Blooming Street ang bukas para masala nila ang mga papasok. Yung libre sakay na inihanda ang pamunuan ng sementeryo para sa mga senior at buntis dito sa bandang site ng sementeryo. At bagamat ngayon nang in-announce isasara yung 5 kalsada, pangunahing kalsada sa Manila ngayon, pero bukas pa rin sa mga sumandaling ito dahil sa maluwag pa yung daloy ng sakyan itong kabahan ng Blooming Street. At muli nga paalala ng Manila Police District na ipinagbabawal ipasok ang mga alcohol, mga alat, yung mga matatalas na bagay, ang mga sigarilyo at na pati ang mga alcohol, ipinagbabawal ipasok maging alagang aso at puso loob ng sementeryo. Sinabi naman ng mga unidad na patuloy sila magbabantay. Ngayong dumarami na rin yung mga nagtutungo. Bawal yun, boy, yung may mga hilang maliliit na aso. May hilang aso, maliliit. Bawal kahit na anong alaga na dala-dala ng mga... Kahit na naka-stroller. Yung iba naka-stroller na alagang aso eh. Kahit na mamahalin yung aso? Kahit na halagang 200,000 piso. Ang sungit naman itong Boy Gonzales na to. ikaw ba nagbawal nun, boy? Paano kung wala maiiwan sa bahay doon sa aso? Kawawa na may aso. Dati nga sabi, boy, dati ang aso ang tao ang bantay sa bahay. Ngayon hindi na rin maiwan yung aso sa bahay. Yung aso sa bahay. Hindi, ngayon wala nang, hindi na dapat na mawala ng tao sa bahay dahil may aso. Dahil may aso. Mabaligtad na mo. Hindi mo malaman kung sino amo ngayon eh. Basta sabi nila bawal kahit kung alagang European, baka may magdala ng ang unggoy, bawal lalo yan. Baka sa Manila sila magpunta yan. Yung iba naman, pusa ang gustong dala-dala. Maliit na aso, imamahalin. At oras pag-jojo, darating din si Manila, Lacuna. Anong oras, boy? Alas 8. Alas 8 ng aga. Kahapon yata nandun siya sa Manila South Cemetery. Ngayon naman sa Manila North Cemetery. Ayan. Sa cemetery. Mahina ang signal. Parang dead spot dyan, ano? Marami bang dead dyan? Ang ganda na. Oo nga eh. Lumapit ka lang dyan eh. Lumapit lang ako. Naging dead spot eh. No? Naging dead spot na. Meron din mga dumarating dito mga augmentation na galing sa ibang lugar. May mga augmentation din ng sundalo. Naalala ko lang, Tito Boy, maganda pala yung process flow dyan. Kapag gusto mo na makarating ng Manila North Cemetery, kumbachero, kakain ka muna ng maraming lechon sa Laloma. Pagka tumimbuang ka, diretso ka sa Chinese General Hospital. Tapos, diretso ka na Manila North Cemetery, ano? Kompleto eh. Magkakatabi, Anthony, Jerry. At kaya isa pa sa mga binabantayan ng mga pulis, yung mga nakatira dito sa Tagaytay Street, yung pinatawag nilang nilalagyan nila ng hagdanan, babantayan nila yan. Itong gate sa pinakadulo nito sementeryo, at para lahat ng mga magtutungo sa sementeryo kailangan dito sa mismong pinaka-gate. Sa gate lang. Bawal yung sumasampa sa pader, yung may tulay. May bayad, bawal na yun. Bawal na yun. Mga nakabantay, mga nakabantay ng pulis doon,
Yung kay Colonel Alejandro Gutierrez, pinaka-binabantayan nila. Pati yung gate ng sa may A. Bonifacio, yung malapit sa libingan ni The King at ni Fernando Po Jr. at ni ang akas na si Susan Roses ay isasara din niya para yung mga magitong sementeryo nakasala dahil sa baka mamaya ay mga may pusik na mga alak, mga patalim na bawal ipas sa loob ng sementeryo. Ito si Dr. Salis para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Hoy, birthday nga pala ngayon kumbatsero ni Caselo Lagmay. Ay, Caselo. Caselo Lagmay, ang former press undersecretary at 5-time presidential Hall of Fame ng National Press Club Matindi of naman the yan, Philippines. matindi. Tatay Bonnie Aporo, Caselo. Tatay Bonnie Aporo, magandang morning din at magandang mayong buntag sa mga taga Bohol, sa particularly sa Ubay, Bohol, at nanonood sa atin si Kuya Ed Season at Ate Nilda Season. Mula naman sa Manila Memorial Park, andun si RH15, Giselle Recaport. Coming Giselle! Tuwing patuloy na dumadagsa yung mga dumadalaw dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ilang araw bago yung paggunita sa araw ng mga patay. Noon lang linggo ay umabot na sa 40,000 katao yung dumalaw sa mga mahal nilang o yumao nilang mahal sa buhay. 4,000 noong Lunes at 13,000 naman kahapon. Inaasahan ng pamunuan na papalo pa sa 1 milyong katao yung mga dadalaw sa kabuuan ng paggunita ng araw ng mga patay. Mula yan sa 600,000 hanggang 800,000 noong isang taon. Hanggang ngayong araw lang ang paglilibing dito sa sementeryo at simula bukas hanggang Nobyembre 4, bawal na munang maglibing. Samantala, wala pang mga kaanak na dumalaw sa musileo na dating Pangulong Noynoy Aquino, dating President Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino. Bukas itong Manila Memorial Park mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi mula kahapon hanggang ngayong araw. Habang 24 oras naman itong bukas hanggang sa November 2 mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng gabi sa November 3. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Metro Manila ngayon. Silipin nga natin ang Commonwealth Avenue na kanina ay grabe ang traffic. May kang may ano ba 'yon? Ano tawag doon? Yung asphalting. Asphalt relay, inabot ng rush hour kanina. Natagalan. Ba't kaya? RH5, Val Gonzales. Coming Val! Ito na mga pasaway na driver ng jeep at mga motor rider na may sariling mundo ang dahilan ng traffic sa westbound lane ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa paglilibot ng DZRH News sa isa sa malawak na kalsadang ito dito sa Metro Manila, umaagaw ng motorcycle lane ng ilang tsuper ng traditional jeepney habang hindi rin patatalong mga motor rider dahil lumalabas ang ilan sa mga ito sa motor lane at mistulang gumaganti sa mga pumapasok sa designated lane para sa nagpo-motorsiklo to. Yung mga nagkasakay ng motorsiklo. Ang resulta rito, kamot ulo ang ibang mga motorista dahil sa traffic na dulot ng mga pasaway sa kalsada. Pero so far, Jerry Anthony, ay maayos pa naman kung tutusin ang tali ng mga sasakyan dito sa Quezon City, lalo na dito sa bahagi ng EDSA Kamuning na malinis ang kalsada at light lamang yung nararanasang traffic dito sa bahaging ito ng Metro Manila. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Val! Sa ilan pa nating mga balita, inaresto ng Pasig City Police ang dating aktor na si John Wayne. Si John Wayne! Si John Wayne Sase matapos na masangkot sa pagpatay sa kanyang kaibigan. Ayon kay Eastern Police District Director Police Colonel Villamor Tuliao, dakong alas 7 ng gabi ng pagbabarilin ng aktor ang kanyang kaibigan sa Barangay Sagad. Sinubukan pang tumakas ng aktor pero nahuli ito sa isang motel alas 6 ng umaga kahapon. Lumabas naman sa investigasyon na matagal ng alitan ng magkaibigan ang sanhi ng pamamaril. Nabawasan ng 300,000 ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula dating 1 milyon, bumaba ito sa 700,000 noong 2023. Para kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang naitulong
ng food stamp program ng pamahalaan para mabawasan ang bilang ng mahihirap. Naniniwala naman ng Pangulong Bongbong Marcos na patunay ang nasabing bilang ng pagsisikap ng pamahalaan na labanan ang food poverty. Pangunahing balita sa showbiz. Kuya Mel Magno Kuya at Mel Magno. Kay Mrs. Advance Happy Wedding Anniversary po sa inyo. Aba, tingnan mo nga naman. Oh. So, ano yan? Sa anniversary ni Mel Magno, sarado ang naiya. Sarado ang naiya. Eto na. Sino ba itong, asan ba yan? Actress na tinarayan ang isang manager nang pumasok ito sa kanyang bahay ng hindi naghubad ng sapatos. Aba, mataray nga. Sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, isang kaibigan nating journalist at entertainment editor at manager din ay naloka at nabaliw dito sa isang character actress. Kasi sumunod siya sa kanyang kaibigan na nag-i-interview doon. Ngayon, dire-diretso siyang pumasok sa loob ng sala. Hindi niya natanggal yung kanyang sapatos. Talagang na-imbier na si actress. Talagang nagtatalak. Sabi niya, pakitanggal yung sapatos, pakitanggal yung sapatos. Chu-chu-chu-chu. Ay, malinis man pala talaga kasi sa bahay ang naturang actress na ito. Dahil gusto nga daw niya para sa mga kurya na nagtatanggal ng sapatos kapag papasok sa loob ng bahay. Pero nakita natin yung pagka-impyerno ng naturang actress doon sa journalist. So, nagulat na lang. May nakaredy ba siyang tsinelas pag naghubad ng sapatos? Meron naman. Sa mga bisita niya. Dapat ganon. Meron naman. Mahigpit din tayo sa ganyan. Pahuhubarin yung sapatos mo tapos walang tsinelas. Dapat merong nakaredy. Dapat may tsinelas na nakaredy. Yung mga sa hotel, dapat kinukuha nyo yun pag uuwi na. Oo. Tama. Yung mga press sa hotel. Tama, malaking bagay yun ha. Doon po sa mga nakikinig sa atin na nakakapag-hotel, iuwi nyo po yung sinelas doon. Pwede po yun. Inyo po yun. Binayaran nyo po yun. Ayun, ang naturang actress na na-imbier na doon sa journalist ay si actress Double M. Ayan. Double M? Double M. Oo, Double M. Habang si journalist naman ay medyo wala siyang buhok. Wala siyang buhok. Big Lima, baka ikaw to ha. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Hi muna kay Mami Sherry Ramirez. Ayan. At Engineer Jan Mercado. Ayun. Pala ang linaw ng linya mo na ngayon. Linaw. Linaw talaga. Hindi na puputol ang aking linya ng PLDT. Ayan. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Ay, Kong JJ Romualdo, kumusta bang mga lansones natin natin yan? Isa sa pinakamasarap na lansones sa buong mundo. Talaga. Dapat tayo sample dyan. Export quality yan. Bukas daw. Si Emmy sa office ni Ate Emmy sa office ni Kong JJ Romualdo. At magandang morning kay RD Ronald Tan. Maayong RD. Naimbag po. Diyan sa Lawag. Nasa Lawag sila ngayon. At magandang morning din, kumbatsero, kay Ninong Dong Tolentino. Ayan. Ay, Ricky Ileto, kumusta ba? Wala ba tayo dyan? Saan ba kayo nangangabayo ni Leon Guerrero? Senator Lito Lapid. Nga palang bagyong Leon, no? May mga signal number 3 ho ngayon. Ang Batanes, Pangasinan daw sila. Eastern portion ng Babuyan Island. Sino nasa Pangasinan? Si Leon Guerrero. Si Leon Guerrero. Ayan, no? At ang baka maulan din dyan. Dahil signal number 2 sa 7 lugar sa bansa at signal number 1 naman sa 18 lugar dahil po yan sa bagyong Leon. Parang Het, meron pa tayo. RH number 1.
Ay! Oy, Tito Ding Bernabe, magandang morning. Kumusta ba si Roel? Si Roel De Vera? Meron ba tayong breakfast ride dyan? Saan ba yan? Sa Philinvest. Sa Philinvest. Si Kong Doming Mariano kaya, hindi na natin na nararamdaman na. Kong Doming, full, tapos na filing. Full support. Full support. Tataador eh. Tataador. Ayan. Magandang morning. Si Caso Jimenez sabi, yun daw natangay niya sa hotel, hindi magkapareho. Aya Jalomtang, magandang morning. Magandang morning. At magandang morning din kay Kuyang Boy Fabian. At kay Kuya Boy Fabian. At kay Kuyang Obet Imperio. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry-Lum pre-painted ka na. Komportableng biyahe po ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para sa hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kang dalang ikakarga sa sasakyan. Sabi ni Secretary Arto Gade, oo nga, meron ako niyan eh. Opo. Yung Cherry Tiggo 7 Pro na meron din yung 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof. Kaya na swak sa inyong mga out-of-town trip. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pa hinihintay? Subukan na at i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang mga Cherry dealerships sa inyong lugar. Ay, ingat-ingat po mga kababayan dahil meron pa rin tayong bagyong binabantayan. Bagamat ito'y nasa extreme northern Luzon, laki pa rin po ng nasa saklaw niya hanggang abot hanggang ilang bahagi ng central Luzon. Malawak, Kumbachero. May signal number 3 nga yun, saka signal number 2 eh. At sa mga dati ng binaha na lugar dyan sa Bicol, at dito sa Southern Luzon, makakaranas pa rin daw tayo ng mga pagulan-ulan. Kaya ingat-ingat, tuloy-tuloy ang pagbabantay. Tuloy-tuloy din po ang pagtulong ng DZRH Operation Tulong at ng ating mga kababayan, iba't ibang NGOs sa paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Bye! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is